Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center, Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Bagyong Auring tumama na sa kalupaan ng Palawan. Biyahe ng mga barko kanselado din sa Zamboanga dahil sa sama ng panahon. Military personnel na inaresto absuelto sa ligaw na balang pumatay sa batang si Stephanie Nicole Elia ng Caloocan City. Ating pong krinosmat doon sa recorded po na standard na bullet po nung suspect po na si Agus po ay nag-negative po tayo doon. Biktima ng paputok umabot na sa mahigit 1,000 ayon sa NDRRMC. Ang CBCP nabuhayan ng loob sa petisyon kontra RH Law pero nilinaw na wala silang kinalaman sa mosyon ng isang mag-asawang tutol sa bagong batas. Sa negosyo naman, mga pumasa sa requirement ng Meralco para sa refund umabot lamang sa 120,000. Abroad, 2 Shiite Muslim o 20 Shiite Muslim patay sa suicide bombing sa Iraq. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes ngayon, January 4, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DWDY 1107 RMN Kawayan, DYHB 747 RMN Bacolod, at DCRC 900 RMN Zamboanga. Live sa Middle East via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Tumama na ho sa kalupaan ng southern part ng Palawan ng Bagyong Auring kaninang alas 4 ng umaga. Ngunit sa kabila po ito, malakas pa rin ang bagyo habang ito'y kumikilos papalapit sa Palawan. Huling namataan ng bagyo, 210 kilometers timog kanluran ng Puerto Princesa City. Taglay pa rin yan ang lakas ng hangin, umabot sa 65 kilometers bawat oras, malapit sa gitna at pagbugsong nasa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ho yung Bagyong Auring sa direksyong pakanluran sa bilis na 28 kilometro bawat oras. Sa ngayon ay nakataas na ang public storm signal number 2 sa katimugang bahagi ng Palawan, habang signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng probinsya. Kung magpapatuloy ho ang pagkilos ng bagyo mamayang hapon ay lalabas ho ng Philippine Area of Responsibility si Auring. Kaugnay nito, pinag-iingat ang pag-asa mga residente na nakatira sa mga mabababa at bulubunduking lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Maging mga nakatira ho sa coastal area ay binalaan rin dahil sa inaasahang paglaki ng alon dulot ng Bagyong Auring. Yung Southern Palawan patuloy na binabayo ho ng Bagyong Auring ngayon. RMN Nationwide Report. Kasama natin sa Balita Live, Penny Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang ginagawang pagbayo ng Bagyong Auring sa may bahaging sur dito sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa huling weather forecast na inilabas ng Weather Bureau dito sa Puerto Princesa, namataan nila ang bagyo kaninang alas 4 ng umaga sa may Buliluyan, Batara sa Palawan.
dahil dito abala na ngayon ang pamunuan ng PDRRMC dito sa lalawigan, habang ilang pamilya na rin ang inilikas mula sa bayan ng Rizal at tinatayang nasa mahigit na 100 pamilya ang inilikas sa barangay Kulandanom, Batara sa Palawan. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar simula pa kahapon. Isang bangka naman ang lumubog kanina madaling araw sa bayan ng Bruce Point, pero kaagad na nailigtas ang 4 na sakay matapos matulungan ng mga residente malapit sa lugar. Samantala, ayon kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan, nakahanda na ngayon ang kanilang mga sasakyang pandagat para sa mapagresponde. Samantala, kinansila na rin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng pampasaherong barko sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Abang kagabi ay kinansila na rin ang ilang biyahe ng eroplano mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa patungo naman sa labas ng lalawigan. Kasama mo sa DWAR Armen Palawan, Pwede sa bando, Tatak, Armen. Radyo mo, nationwide. Sa biyahe ng mga barko dyan sa Zamboanga ay suspendido dahil sa sama ng panahon. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez, RMN Zamboanga. RMN Report. Dahil kay Tropical Depression Auring, kinansila ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga barkong papaalis na Zamboanga City. Ayon kay Captain Eliezer Dalnay ng Philippine Coast Guard Zamboanga Commander, kinansila nila ang biyahe ng mga barko matapos mabilang ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula sa storm signal dulot ng bagyong Auring. Sinabi ni Captain Dalnay na papayagan lamang nilang maglayag ang mga barko kung may alis na sa storm signal ng bagyong Auring ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Samantala namang tumutuloy ngayon sa terminal area ng pier dito sa Luzon ng Zamboanga ang mga na-stranded na pasahero ng mga barko. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Inabsuelto na at hindi na itinuring na suspect sa pagkamatay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia ang naarestong dating military personnel. Sa interview ng RMN kay Caloocan City spokesman Police Superintendent Jack Candelario, sa eksaminasyon sa mga balang na-recover, lumitaw na hindi nagmula sa baril ng isang dating military personnel na kinilalang si June Agos ang tumama sa biktima. Ngunit hindi pa rin ligtas anya ang grupo ni Agos kung saan kinasuhan ito ng illegal discharge of firearm. Na-check din po na yung baril po ni Agos po kasi yung ginamit po, isang baril po na pinagpasapasahan po nung 3 po na nagpaputok. At yun nga po, na-check ko natin na yung galing po yung specimen or yung slug po na galing po sa ulo ng ating biktima at ating pong krinosmat doon sa recorded po na standard na bullet po nung suspect po na si Agos po ay nag-negative po tayo doon. However po, hindi po pa rin po sila libre makakatakas sa batas kasi nga po registered firearm yun. So bawal po yung magpaputok po sa New Year. Nabatid na nagpaputok ng baril nung kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon ng grupo ni Agos sa lugar malapit kina Nicole. Nag-iinuman umano ang grupo ni Agos noong Desyembre 31 nang sabihan siya ng mga ito na ilabas yung kanyang baril, kung saan tumanggi siya nung una ngunit bumigay din sa pamimilito ng mga kabarkada. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Caloocan Police at may listahan pa sila mula sa Firearms and Explosive Division ng PNP na mga may hawak ng kalibre 45 na baril sa lugar. Nagkaroon po tayo ng reenactment po na kung saan po nagsagawa po tayo ulit ng parabang senaryo po na kung saan po na-distinguish po natin sa ating mga eksperto po mula po sa Crime Lab at SOCO po ay nagkaroon po tayo ng relative position na kung saan po mati-check po natin yung distansya po ni Nicole na biktima at saka yung firer po na kung saan po ay nasa amin na po yung listahan po ng mga registered owner po ng within that radius po ng 50 meters po na kung saan po yun na po yung susunod namin pong gawin. Naimbitahan po na isa-isa at po yung kanilang mga baril din po. Tiningon ni Police Superintendent Jack Candelario. Umakyat na mga kasama sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga firecracker-related injuries na naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa isang report na inilabas ng Indram, abot sa 1,130 ang firecracker-related injuries sa buong bansa, kung saan 390 galing po sa Metro Manila. Ang nalalabing 740 naman ay galing sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. 2 bata naman ang namatay dahil sa indiscriminate firing, kabilang na dyan ang 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia at ang 4 na taong gulang na si Rangelo Nimero. Samantala, batay sa datos ng Department of Health, umabot lamang sa 789 ang kumpirmadong biktima ng paputok at ligaw na bala sa pagsalubong ng bagong taon. Dito ay 765 ang biktima ng firecrackers, 22 ang dahil sa ligaw na bala at 2 nakalunok ng pulbura ng paputok.
Nilinaw ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na wala ho silang kinalaman sa pag-ayon ng petisyon ng mga taxpayers kontra reproductive health law sa Supreme Court. Ayon kay Father Melvin Castro, Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Family and Life, may tuturing na malaking development sa ipinaglalaban na kontrobersyal na batas ang naging hakbang ng mga petisyoner kahapon. Kaugnay nito, ipinuri nila ang hakbang ng mga mag-asawang sina James, anak ni Attorney Joe Imbong na legal counsel ng CBCP, at Lovely Ann Imbong na humiling na harangin at ideklarang unconstitutional sa Korte Suprema ang RH Bill o RH Law. Iginit ng mag-asawang Imbong na isa umanong pagkutsa sa values at kultura ng mga Pilipino ang RH Law. Raffle sa 135 party list groups isasagawa ng COMELEC ngayong araw. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Isasagawa ngayong araw ng Commission on Elections sa kauna-unang raffle para sa magiging pwesto ng mga party list groups sa opisyal na balotang gagamitin sa darating na May 2013 midterm elections. Ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, ang nasabing raffle ay gagawin na ganap na alas 10 ng umaga. Posible ang isagawang raffle ng by batch upang hindi mapuno ang session hall ng COMELEC dahil naasan ang pagdagsa ng mga kinatawan at miyembro ng mga party list groups. Bukod sa 84 na party list group na pinayagang makalaw sa darating na halalan, ay naasang darating din ang mga kinatawan ng 52 party list group na una nang diniskwalipikan ng COMELEC, subalit nakakuha ng status quo ante order mula sa Korte Suprema. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Task Force tinatag para sa sapat na supply ng kuryente. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Formal lang tinatag ng Department of Energy ang Power Task Force Election 2013. Layo nito na matiyak na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa taong ito, lalo na sa pagdaraos ng halalan sa Mayo. Sa ngayon, abala na ang task force sa pagtukoy sa mga lugar na nangangailangan ng dagdag na supply ng kuryente, lalo na sa Mindanao. Makakatuwang naman ang DOE sa task force ang NAPOCOR, Transpo National Electrification Administration, Meralco at Power Producers. Kasama mo sa Department of Energy, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. 10 mga kandidato sa Surigao nag-withdraw sa kanilang kandidatura para sa Mission 2013. Kasama natin si Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. 10 kandidato sa lokal na posisyon sa Surigao nag-withdraw sa kanilang kandidatura. Ito ang kinumpirma ni Surigao del Norte Election Officer Attorney Geraldine Samson. Tinukoy ang mga umatras sa kanilang kandidatura na sinadapa Surigao del Norte Mayor Peter Boy Roaya at Robuam Reliquete na tumatakbong mayor sa bayan ng Mainit. Kasama na rin sina Alma Mosote na tumatakbong vice mayor ng Mainit, Dinancio Caraballi at Felipe Portaya sa naunang nag-file bilang board members. Samantalang umatras na rin ang mga kumakandidatong sangguniang bayan members na sina Renaro Olvis, Anthony Ortia, Antonio Ampater at Ignacio Macarine. Binigyang diin ni Attorney Samson, hindi na maladagdagan ang bilang ng mga mag-withdraw lalo na tapos na ang deadline. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Kasama limitado lamang po ang mga consumer na makatatanggap ng refund mula sa Meralco. Ayon kay spokesperson Dina Lumota, nasa 122,000 na consumers lamang ang nakapasa sa requirements para makakuha ng bill deposit refund. Nilinaw po niyang tangi ang mga customer na nagbabayad sa oras sa loob ng 3 taon at may tamang halaga ng bill deposit na binayaran sa tuwing magpapakabit ng metro linya ng kuryente ang maaari makakuha ng refund. Samantala, ilang customer naman nagre-reklamo dahil sa halip na makakuha ng refund ay may karagdagan sigil pa sa bill deposit na umabot sa 25%. RMN News Abroad. Sa Iraq, umabot sa 20 Shiite Muslims ang namatay sa panibagong pag-atake ng isang suicide bomber sa Hilya City. Naganap ang insidente sa isang bus station kung saan isang kotse ang ginamit ng naturang suicide bomber. Sa investigasyon ng pulisya, itinaon talaga ng suicide bomber ang pagpapasabog ng bomba habang nagtitipon-tipon yung mga pilgrims. Nabatid na maliban sa mga namatay, ay nasugatan rin na may 50 iba pa. Mga kasama, live
Live na live mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang RMN News Nationwide ngayong Biyernes, January 4, 2013. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na dyan sila kasamang Michelle Mesias at Noy Lucentes sa RMN News Diretso Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Panoorin ho ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. At kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Wang de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radyo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Ako ay si James Bernardo, nag-aasikaso ng computer shop sa